po natin ang verse 4. Ito po ang sabi ng Biblia sa wikang English. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. And that's chapter 3, verse 1, sabi po dyan, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. So ito po ay mga kapahayagan ng salita ng Diyos na nag-uudyok sa atin kung paano po tayo ay mamumuhay ng mayroon pong kagalakan o kasiyahan. Subalit sa mundo pong ito ay maraming nagiging kadahilanan kung bakit ang mga bagay na ito ay nahahadlangan. No? Kung titingnan po natin, sabi po diyan sa Philippians, yung mga katagang rejoice. So mga bagay pong ito ay maaring mahadlangan. Ang mga bagay pong ito ay maaring mawalang katuparan sa ating buhay kung tayo po ay aatakihin ng tinatawag na anxiety. No? Kaya kung papansinin po natin sa chapter 4 ng Philippians, nabanggit po dito yung be careful for nothing sa verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made unto God. So, the opposite of rejoicing is sadness, which is most of the time caused by anxiety. So kung tayo po inuutusan ng Panginoon na mag-rejoice at inaatake naman tayo ng anxiety, paano po natin lalabanan itong anxiety na ito? How do we cope out with it? How do we combat anxiety? How do we stay away from it? So tonight, pag-aralan po natin ang ilang mga bagay na nakita ko po dito kung paano po natin ito pagtatagumpayan. So the title of our message is How to Combat Anxiety. Number 1, sabi po ng Bible, do not worry about anything. Sabi sa verse 6, be careful for nothing. So anxiety is the presence of worries in our minds. Our minds always preoccupied with so many things that bothers us, that troubles us, sometimes causing us to fear, to regret, and sometimes to shy away or even end up our life. So anxiety ay hindi po ito basta-basta pangkaraniwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Bagamat ito po ay normal, ngunit kung hindi po ito ma-handle ng maayos, maaari po itong humantong sa isang pangyayari na maaaring hindi natin ito magustuhan. So, anxiety must have to be combated. It has to be addressed properly. One day, mayroon pong kapatiran na lumapit sa akin. Sabi niya, brother, pwede ba akong pumunta sa iyo and pwede bang ipag-pray mo ako? Mayroon akong pinagdadaanan. Sabi ko, sige brother, anytime, ready ako. Hintayin kita sa bahay. So dumating siya at sinabi niya sa akin ang problema. Siya ay sobrang na-stress na, hindi niya na alam ang gagawin, apektuhan ang kanyang kalusugan. Kasi dati niya nang napagdaanan yun nung siya ay bata pa. No?
may mga trauma na siya, pangyayaring namatay ang kanyang nanay, nagkasakit ang kanyang kapatid, at namuhay siyang mag-isa na lang sa mundong ito, at dahil iniwanan sila ng kanyang tatay, so ang kanyang pagkatao ay kumbaga parang nawasak ng mga nakaraan. Hindi siya, brother, ako ay inaakusahan ng pananakit sa aking estudyante. Sabi ko, kung hindi mo naman ginawa, wala kang dapat ikabahala, kapatid. Kinuwento niya sa akin, bakit ganyan, bakit ang lupit ng mundo. Wala pang investigation, parang hinatulan ka na, walang naniniwala sa kanya, at sabi niya nga, bakit ang hirap? Dahil sa batas natin, laging priority ang kabataan, kailangan sila yung papakinggan, wala kang karapatang magsalita. And then sabi ko, brother, tayo ay magbasa muna ng Bible, and then tayo ay manalangin. At ito po yung paksa na ito yung aking tinalakay sa kanya, and then we pray. And then sa kabutihan ng Diyos, tapos na yung kaso, wala siyang guilt sa nangyari dahil hindi naman niya ginawa, at nagpatotoo yung mga kabataan na inimbento lang nila yung akusasyon. But ang pangyayaring ito ay nagko sa kanya ng isang hindi may paliwanag na karanasan. Nagpunta siya sa doktor at talagang worried siya. So ang bagay na ito, mga kapatid, ay hindi lamang nangyari sa kanya, nangyayari ito sa marami, at yan ang ating nasasaksihan sa ating kapaligiran, sa mga kabataan, no? Sa Tacloban incident, sa Leyte, mga patayan ang involved yung mga kabataan, mayroong mga pangyayari sa kanilang kaisipan na hindi natin nakikita, subalit nagmamanifest, at ang primary cause po ng mga yan ay maaaring anxiety. So it has to be dealt properly. It has to be faced squarely, bravely, not cowardly, in order for us to overcome this problem. So instead of worrying, sabi ng Biblia, kinakailangan nating manalangin sa Panginoon. Sabi po doon sa verse sa Philippians 4, sabi po dito, be careful for nothing, but in everything, by prayer. So prayer is very important. Hindi po tayo mananalangin lang kapag tayo ay may pangangailangan, but it must become a habit. It is a way of telling God what is in our mind. It is a way of telling God how we feel. It is a way of telling God what we need. So kung ang prayer ay aalisin po natin sa ating buhay mananampalataya, ano po sa tingin natin ang magiging resulta nito sa ating buhay? Ano po kaya ang Kristiyano magiging tayo kung ang aspeto na ito ng ating buhay ay ating napapabayaan? Marami pong mga talata sa Biblia ang nag-uutos sa atin na tayo'y manalangin. Marami mga talata sa Biblia ang nagpapakita po sa atin ang resulta ng mga panalangin. At marami ring talata sa Biblia ang nagpapakita sa atin ang resulta ng walang panalangin. So we have to pray before God. When anxiety strikes, do not worry about it. Kneel down, pray to God. And sabi dito, by prayer and supplication. So kung ang pangyayari ay iba ang involved, we have to supplicate for them. Kailangan nating manalangin para sa iba kung sila ay dumaraan sa ganitong mga pagsubok, sa mga ganitong sitwasyon sa kanilang buhay. And sabi sa Bible, with thanksgiving, gratefulness is a way of easing our minds from worries.
When we become unthankful, we become resentful. Wala tayong nasa isip kundi pagrereklamo. Wala tayong nasa isip kundi kahirapan. Wala tayong malalagay sa isip natin kundi mga problema sa buhay, puro hinakit, puro hinaing. At kapag nangyari po yan, when we become ungrateful to God, talagang tayo ay lulubog ng lulubog at makita po natin ang ating sarili na napapalayo na sa Panginoon. So instead of tayo ay magmukmuk sa isang tabi, mag-recollect po tayo, tignan po natin, ano ba yung mga gandang bagay na ginawa sa akin ng Diyos? Ano ba yung magagandang bagay na dapat kong ipagsaya? What are those things that can make me joyful? What are the things that can make me rejoice? Di ba? Yung ating kaligtasan ay atin pong ipagdiriwang. The fact na tayo ay pinili ng Diyos, the fact na tayo ay binigyan ng Diyos sa mga privileges, the more we should be thankful to the Lord. And when we pray to God, na meron po tayong kagalakan, meron po tayong kasayahan, meron tayong pusong mapagpasalamat, ang ating pong pagiging, ang ating pong pakiramdam ay magiging magaan. So kung meron po tayong mga bagay na dapat nating ikatuwa, mga bagay na dapat po nating ipagdiwang, we must always remember ano po ba yung mga kagandahang loob na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sabi po sa Philippians chapter 3, sabi sa verse 1, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord." And sabi sa verse 3, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus." Sa pribileho, nakita po natin dito, tayo po ay itinuring na mga of the circumcision. Pinagmamalaki po ng mga Hudyo, pinagmamalaki ng mga Israelita, sa kanila binigay ang covenant, no? The covenant of the circumcision, na nagpapahiwatig na sila ay people of God. Pero ang totoo pa lang circumcision na sinasabi sa Bible is the circumcision of the heart. We become spiritual Jews. We are the true Israelites, no? Those who are the elect of God, regenerated people who are called, justified, and will be glorified. We are the people of God. We are of the circumcision, and we worship God in the Spirit. The worship of the Israelites are rejected by God because they do it in the flesh. It was according to the law. Kaya yung kanilang worship ay rejected because sinalaulan nilang batas. Sila ay sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan, sariling kagustuhan. Ang ino-offer nila ay mga pilay na offerings, no, mga may sakit na tupa. Sinalaulan nila ang pag-worship sa Diyos. Kaya nireject sila ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, God is seeking those who will worship Him in spirit and in truth. And we become part of God's elect, the regenerated, the justified, the glorified, and we are called to worship God in spirit and in truth. That is a great privilege, mga kapatid. It is something na dapat po nating ipagpasalamat at ikakatuwa. So when we are troubled, when we are anxious, when we are worried, we have to pray. We have to pray for others, supplicate for them. And we have to pray with thanksgiving.
And one way of thanking God is by remembering those things which He has given us by grace. So we have to come to the Lord with thanksgiving. Sabi po dito, and let your request be made known unto God. Ano man po ang ating mga hinaing, ano man po ang ating mga kahilingan, ano man po ang ating mga dinaramdam, ano man po ang ating mga worries sa buhay, ano man ang ating mga kinababahala sa buhay po natin, ilapit po natin sa Panginoon yan. Kapagkat hindi po natin yan ilalapit sa Panginoon, kakainin po tayo, no, ng kamandag ng anxieties. Ibabagsak po niya tayo, ilulugmok po niya tayo, at ipaparalyze niya po tayo bilang mga anak ng Diyos. So these are the things that we should do to combat anxiety. Isa po yan na dapat po tayong huwag mag-focus sa ating worries. Huwag po tayo mag-focus sa mga problema. Kaya sabi ng Panginoon, dapat po natin itong ibigay sa Kanya. Sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares, or He careth for you. So this is the best armor that we can use to defeat anxiety. Do not worry. Do not focus on it. Do not worry about anything. Another thing na mapasin po natin na kaparaanan po natin, magiging kaparaanan po natin para malabanan po natin yung anxiety is to think of those things that are of value. Tingnan po natin sabi ng Bible. Verse 8, sabi po dito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So, ang focus po natin ay nando sa mga magagandang bagay at hindi do sa ating mga problema. Hindi do sa mga bagay-bagay na hindi po kaya nating solusyonan. So, kaya nga sabi ng Panginoon, bakit ka nag-aalala? Madaragdagan ba ng pag-aalala ang sukat ng iyong buhay? So kung tayo po ay magpo-focus sa mga magagandang bagay, ito po pala isang kaparaanan para mapaglabanan po natin itong tinatawag na anxiety. So ano po ba yung mga bagay na totoo? Whatsoever things are true. No? Ano ba yung katotohanan? Kung tayo nga ay wala tayong ginagawa na masama, tayo ay naakusahan, anong katotohanan doon? Wala tayong ginawang masama, why worry? Di ba? Kaya nga sabi ko sa kaibigan ko, kung sakali mang ikulong ka, brother, at panigan ng batas yung kasinungalingan, wala ka pa rin dapat ipag-alala. Dahil ikaw ay nasa tama, ikaw ay nasa katotohanan, ikaw ay nasa Panginoon. Let God do the process. Agaya ng nangyari sa buhay ni Joseph. Sabi ko sa kanya, si Joseph, isang tao na wala namang ginagawang masama,
Di naman niya kasalanan na siya ay minahal ng kanyang tatay. Pinagawa siya ng magandang kasuotan. Pinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Pinasuklaman hanggang nagtangka silang patayin siya. Pero may nagtanggol na konsensya, wag nating patayin. Nihulog na lang sa balon. At naisipan nila, ibenta na lang sa mga estranghero. Dumating si Potiphar, o dumating isang Egyptian, binili siya, at ibinenta naman siya kay Potiphar. Pinagbintangan siya na siya ay may masamang tangka sa kanyang boss, sa asawa ni Potiphar. Dahil walang ginawa yung asawa ni Potiphar, kundi siya ay akitin, siya ay tuksuin, na siya ay sipingan. Subalit, nanindigan si Joseph sa kanyang integrity, sinabi niya hindi niya kayang gawa ng masama ang kanyang boss. Subalit, siya ay nakulong pa rin sa paninindigan sa katotohanan. At sa kulungan, nakatagpo siya ng kaibigan. At sinabi niya, nung kanya'y paliwanag yung kanilang mga panaginip, at sila'y makakalaya na, sabi niya, kung kayo man ay makakalaya, alalahanin niyo ako dito, banggitin niyo ako sa hari. Dumating ang panahon, lumipas ang panahon, hindi siya nalaala, hanggang sa nanaginip si Parao. At pagkatapos nun, tinawag si Joseph, pinaliwanag ang kanyang panaginip, at siya ay tinaas. At bandang huli, siya ay namuno sa Egypt, hanggang nakilala siya ng kanyang mga kapatid, at lumabas ang katotohanan. Wala naman siyang ibang ginawa, at ang katotohanan, siya ay inihanda ng Panginoong Diyos para sila iligtas sa matinding gutom. So maaaring dumanas tayo ng hindi maganda sa paninindigan natin sa katotohanan. Balit lagi nating tatandaan, manindigan tayo sa katotohanan. Isipin natin kung ano yung katotohanan. At sa pamamagitan po nito, ay may ibsan yung ating worries. Magiging relax po tayo. Magiging kampante po tayo. Basta tayo ay nasa katotohanan. Whatsoever things are honest. No? Alam po natin na tayo ay walang dinadaya. Alam natin tayo walang ninanakaw. Kampante po tayo. Wala po tayong ikaka-worry. Dahil tayo ay naninindigan. Tayo ay nasa katotohanan. Tayo ay nasa katuwiran. Sabi po dito, whatsoever things are just. No? Kasi kung minsan, kapag dumarating po ang mga worries, kapag dumarating ang anxieties, hindi na tayo nakakapag-isip ng mga matuwid na bagay. No? Minsan nagre-retaliate tayo kung tayo ay naagrabyado. Pero iniisipan po pa rin po natin kung ano yung matuwid, kung ano yung tama, ano yung nararapat nating gagawin. So we must always be guided with God's words. We must always be guided sa mga salita ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng instructions. We must stand for the truth. We must be honest. We must be just, or we must think of those things that are just, and whatsoever things are pure. Dahil kung tayo po ay wagas ang ating puso, wala po tayong inclination to do evil sa iba, maiibsan po yung ating anxieties. Mapapawasan o mapapawi yung ating mga kaguluhan sa buhay kung iisipin po natin ang bagay nito. Sabi po dito, whatsoever things are lovely. Ano yung mga bagay-bagay na kaibig-ibig? Whatsoever things are of good report. Ano ba yung magagandang bagay na yan? Na dapat po nating isa sa isip, dapat po nating isa sa lang-alang.
Kaya sabi dito, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Meron po bang praise? Meron po bang kagandahan? Meron po bang virtue? Kung isipin po natin, ibibitin natin yung ating sarili sa puno ng mangga, wala pong virtue doon. Wala pong katuwiran po doon. Wala pong kagandahang mararating yun. So instead na tayo po ay gumawa ng mga bagay na makakasakit sa atin, makakasakit sa iba, bakit hindi na lang po natin isipin, ano ba yung mga bagay na mas magandang gawin? No? Huwag po natin isipin yung pananakit sa iba, pagpapatiwakal, o anumang retaliation na maaaring mauwi pa sa lalong mas magulong kahihinatnan. So meron pong napakagandang epekto nito sa ating buhay, mga kapatid. Na kung atin pong i-apply po ito, ay tunay nga tayong makikinabang. So kinakailangan po natin itong i-apply. We do not have to worry about anything, and we have to think of these things, of virtue, of value, and of praise to God. So ito po ay pangalawang bagay na pwede po nating magamit o i-apply sa ating pamumuhay upang tayo ay manatiling kalmado sa mundong ito upang harapin anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pangtatlo pong bagay na akin pong nakita sa mga talatang ito, sabi sa verse 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. So this is the application of whatsoever we have. Sa pagharap po natin sa mga problema, pagharap po natin sa mga kaisipan na nagpapagulo sa atin, gamitin po natin ano yung nasa atin na pinagkaloob ng Diyos na pwede po nating pang-combat sa anxiety na ito. Para pong si David, no? Nung haharapin ni David si Goliath, ay wala naman siyang kahit anong pwedeng ipanglaban kay Goliath, maliban yung kanyang sling at ilang piraso ng bato. So ito yung mayroon siya on that time na pwede niyang gamitin upang labanan si Goliath. At nihanda niya ang kanyang puso, pinatatag niya po yung kanyang sarili, at siya ay nananalig na siya ay tutulungan ng Diyos at ibibigay ng Diyos sa kanya ito si Goliath. Kaya sabi niya kay Goliath, ipapakain kita sa mga ibon. Ikaw na hindi tuli, ibibigay ka sa akin ng Diyos. At siya ay kahit lumaban, at yun nga ang nangyari, napatay niya si Goliath. Ganon din si Moses. Nung siya ay nagtanong kay Parao, ano ang aking gagawin para iligtas ang mga Israelita sa Egypt? Sabi ng Panginoon sa kanya, ano yan? Nasa iyong kamay. Yung kanyang tungkod. So ginamit niya yung tungkod, kumuha ng maraming himala, hinati ang dagat. So sapagkat yun ang bagay na mayroon siya. So we should apply what we have from the Lord. Sabi po dito sa verse 9, those things which ye have both learned. So what have we learned? Since tayo po ay naging Kristiyano, since tayo po ay nakakilala
sa Panginoon, by His grace, ano na po yung mga natutunan natin? Ano na po yung mga aral na ating natanggap mula sa Diyos? What have we learned about our God? Alam po ba natin ang Diyos natin ay makapangyarihan? Alam po ba natin na pwedeng gawin ng Diyos ang anumang bagay? Alam po ba natin ang Diyos na nagmay-ari ng lahat ng bagay, siya lumikha ng lahat ng bagay? Kung i-apply natin sa buhay po natin yan, paano po natin tutugunan ang mga problema sa buhay natin? Yung kakatiting na problema natin, para bang minsan tayo kumikilos ng parang walang Diyos. Para bang walang Diyos na sa atin ay nagmamalasakit. Para bang walang Diyos na merong kakayahang tumulong sa atin. Kapag dumarating ang scientist, kapag dumarating ang problema, lugmok tayo sa buhay, apektado lahat, kaaway lahat, pati ang gawain ng Panginoon apektado, ayaw na magpunta sa church. Simpleng pamasahe, hindi ba kayang i-provide ng Diyos yan? Ay kakatuwiran, walang pera. Baka hindi humihingi po sa Panginoon. So ano po yung ating mga natutunan? Ano yung mga aral? Pinapakita po sa atin ng Biblia, lalo na ito pagharap sa ating mga problema. Sapagkat kung kilala po natin kung sino yung ating Diyos, magiging matatag po tayo. May paghuhugutan po tayo ng lakas. Mayroon po tayong sasandalan. Mayroon tayong matatawagan sa mga panahon ng pangangailangan. Pero kung hindi po tayo nakakakilala kung sino yung ating Diyos, kung hindi po natin ito natutunan, paano na? Ang sabi pa po dito, what you have learned and received. So ang salita ng Diyos ay natututunan po natin. Ang salita ng Diyos ay natatanggap po natin pamamagitan ng mga pangangaral, pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos. We learn so much of God through these ways. Nasabi pa dito, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. What have we observed sa atin pong mga pastor? Ano po yung mga napupunan natin sa kanila o napapasin natin sila bilang mga lingkod ng Diyos? Ang mga taga-Pilipias po noon ay mapalad sapagkat kasama nila si Pablo, kasama nila ang mga lingkod ng Diyos noong unang panahon, ang mga apostol. At sa pamamagitan ng pagmamatiyag sa kanilang pamumuhay, sila ay natututo. Kaya kung minsan, nasabi nga, action speaks louder than words. Mayroong mga tao na magaling magsalita, may mga tao na matatalino, may mga tao na agalang-galang. Pero pagdating sa kanilang mga kilos, pagdating sa kanilang mga gawa, may sabit. Kaya kahit anong galing nila, kahit anong sabihin nila, kahit gaano sila katalino, mahirap tayong sumunod. Why? Because nakikita natin sa buhay nila na yung tinuturo nila ay hindi ayon sa kanilang ikinikilos. That is why maraming mga pastor iniiwanan ng kanilang mga miyembro. At kung tayo po ay magiging mapagmatiyag, mapagmasid, maaaring mapansin din po natin ito. So ang pag-observe sa buhay ng ating mga pastor, mga elders,
Dahil sa buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ay nagbibigay din ito ng tinatawag nating tulong kung paano po natin haharapin ang problema sa ating buhay. O, naalala ko si Elder ganito, dumanas ng ganito. Ganito siya niresolve yung kanilang problema na ito. Hindi sila nagpanik, nanalangin lamang sila, nagtiwala sila sa Diyos, nagpatuloy sa gawain, ano man ang hirap. That is a great impact. Alala ko nasa Bible school, kontra ko yung aking pastor kasi gusto ng aking pastor, ako ay magturo sa Christian, sa accelerated Christian na curriculum o education. Sabi ko, Pastor, tinawag po ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya sa pangangaral, hindi po sa pagtuturo. O ano ang gusto mo? Gusto ko po ang gawin ay ang paglilingkod sa Kanya. Nasa Armenian pa ako. O sige, mag-soul winning ka araw-araw. Sige po, dahil yan po naman ang tawag sa akin ng Panginoon. Katok ng katok sa bahay, araw-araw, alis ng maaga, agad darating gabi na, abuti ng ulan, ng araw, sa daan, naglalakad lang. Kasi yun yung calling eh. Pero isang gabi, habang kami natutulog, narinig ko yung pastor talagang umahagulhon, umiiyak, nakaluhod sa Panginoon. Kasi doon ako natutulog bilang worker. At ako'y napahiya sa aking sarili, sabi ko, tunay nga ang taong ito, ang puso niya ay nasa Diyos. So, hindi niya na kailangang utusan, hindi niya na kailangang sabihan, hindi niya ako kailangang pangaralan, sinusunod ko yung kanyang yapak. Pero biyaya ng Diyos, naalis ako doon sa maling katuruan na aking sinusunod. So napakalaki po ng impact sa buhay natin ito. Yung ating mga natututunan, yung ating natanggap na mga aral ng Diyos, yung ating mga naririnig, yung nakikita natin paano namumuhay yung lingkod ng Diyos, ito po ay nakapagpapabagal o nakapagtatanggal ng ating tinatawag na stress. Yung tinatawag nating anxiety. Nagkakaroon tayo ng isang halimbawa na susundan kung paano haharapin ang problema sa ating buhay. Pero kung paano ang pastor nagbaril sa sarili, ano kayang magiging impact no sa kanyang pinagpapasturan? Marahil ay ganun din ang kanyang gagayahin. So tatlong bagay po mga kapatid ang nakita po natin dito na dapat nating i-apply sa ating buhay. No? Alam po natin na ang anxiety ay may kakayahang pumatay ng ating pangarap. It kills our joy. And sometimes it may kill our fellowship with others. It will kill our dreams. So marami pong bagay na pwedeng magawa ang anxiety sa ating buhay. Pwede niya tayong ibagsak at pwede niya ring udyukan tayo na putulin ang ating buhay. Pero bilang mga anak ng Diyos, mararanasan din natin ito. Hindi po tayo exempted sa mga bagay na ito. We are all but just human, nagaya rin ng iba. Dumaranas tayo ng paghihirap, dumaranas tayo ng mga pagsubok. Marami po tayong pasanin sa ating buhay. Marami po tayong inaalala. Marami tayong iniisip patungkol sa buhay natin ito. Pero kung atin pong tatandaan ang mga instruction na ito sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, makakasigurado po tayo mga kapatid, makakasurvive po tayo. So, tandaan po natin, number 1, do not worry about anything. Number 2, we have to pray. Number 3,
we have to apply what we have learned, what we have heard, what we have received, what we have observed. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, kapag atin po ito i-apply sa ating buhay, masisigurado po natin tayo tatagumpay sa mga epekto ng mga masalimuot na kaisipan sa ating buhay. So tayo po ay mga manalangin, mga kapatid. Let's pray. Bilang Diyos, Ama, muli kami po ay papasalamat sa mga sandali ito at sa maikling oras, sa maikling kapanahonan nito ay nabigyan mo po kami ng opportunity. Alalahanin po namin ang mga instructions mo po sa amin, paano po namin haharapin ang mga worries, mga alalahanin, mga burdens sa aming buhay. Tunay nga po, Diyos, na maraming bagay na dapat po namin ikasiya. Maraming bagay na dapat po namin ipag-rejoice. Maraming bagay po na ginawa mo po para sa amin na dapat po namin ipagpasalamat. Subalit, ang kasiyahan pong ito ay nahahadlangan ng mga alalahanin po namin sa aming buhay. Mga worries, Panginoon. Kaya kami po ay dumadalangin naman sa pamamagitan po ng mga paalala mo po ito. Matutunan po namin itong alalahanin. Matutunan po namin itong i-apply sa aming pong buhay upang sa ganon ay kami po ay magkaroon ng kasiguraduhan na mapagtatagumpayan po namin o Diyos ang mga alalahanin namin sa buhay namin sa mundo po ito. Muli nga aming amang lahat po ito ay ang aking dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.